30 taon na ang nakalilipas, isang misteryosong organisasyon ang nagsagawa ng mga eksperimento ng tao gamit ang isang aparato na tinatawag na Berserk Wheel. Sa prosesong ito, lumikha sila ng isang uri ng halimaw na tinatawag na manlalaro at ginawa silang labanan ang isa't isa para sa libangan ng mayayamang manunood. Gayunpaman, ang mga manlalaro na ito ay nakikibahagi lamang sa pagpatay na hinimok ng kanilang mga instinct, wala silang kamalayan ng tao. Ngunit isang araw ang mga manlalaro ay bumuo ng kanilang sariling kamalayan at pinatay ang mga mananaliksik at lahat ng mga manunood. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Goro kasama ang isang bagong panganak na manlalaro sa kanyang mga bisig at lumipas ang 10 taon sa isang kisap mata at si Goro kasama ang manlalaro na pinangalanan niyang Jin ay nagtago sa mga slums. Tinuruan ni Goro si Jin na palaging panatilihin ang isang pakiramdam ng katarungan anuman ang mga pangyayari. Isang araw, ang isang patutot na nagngangalang Akami ay sinusundan ng isang grupo ng mga tulisan at na-corner sa isang eskinita. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jin sa dingding at sinabi kay Akami na may iligtas niya siya kung magbabayad siya ng 10,000 yuan. Sumang-ayon kaagad si Akami at nang marinig ito, kumilos si Jin, mabilis niyang pinatumba ang isang tulisan at pinalipad ang dalawa pa sa isang suntok. Ang nakapangingilabot na kapangyarihang ito ay malinaw na higit pa sa isang ordinaryong batang lalaki. Matapos makitungo sa grupong ito ng mga tao, hihingi na sana si Jin ng bayad kay Akami. Gayunpaman, dumating sa pinangyarihan ang kanyang dalawang kaibigan, sina Kuga at Kanoa, ang magkapatid. Naniniwala si Kuga na ang paggawa ng mabubuting gawa ay hindi dapat nangangailangan ng kabayaran at kaagad na kinuha si Jin. Silang tatlo ay napakalapit na magkaibigan at madalas na magkasama sa mga aksyon ng hustisya. Gayunpaman, sa gabi ibinigay pa rin ni Akami ang pera kay Jin at iniabot sa kanya ang isang business card na nangangakong ililibre siya sa isang pagkain. Pag-uwi ni Jin ng gabing iyon, natuklasan niya ang mga bangkay na nakakalat sa paligid at ang kanyang lolo na nakahandusay sa pool ng dugo. Nagpaalam si Goro kay Jin at pagkatapos ay nag-aagaw buhay ito at bumagsak. Sa buhos ng ulan, itinulak ni Jin ang katawan ni Goro, umaasang makahanap ng doktor na magliligtas sa kanya. Gayunpaman, nang humingi siya ng tulong medikal, tinalikuran siya ng doktor dahil sa kanyang kawalan ng pera. Walang magawa, na alala ni Jin ang kanyang matalik na kaibigan si Kuga, ngunit hindi niya sinagot ang telepono. Samantala, pinagalitan siya ng ama ni Kuga at ang kanyang kapatid na si Kanoa sa pagpapanatili ng karangalan ng pamilya Amagi at pagbabawal sa kanila na makihalubilo sa mga ulilang walang tirahan tulad ni Jin. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, naalala ni Jin si Akami at nagpa siya na bisitahin ang kanyang lugar ng trabaho. Hindi hinamak ni Akami si Jin na mukhang pulubi. Magiliw niyang dinala si Jin sa ospital at sa himpilan ng pulisya para pangasiwaan ang mga kinakailangang pamamaraan para sa pagkamatay ng kanyang lolo. Pagkatapos, iniuwi ni Akami si Jin sa kanyang tahanan. Habang magkasama, hindi naiwasang maalala ni Akami ang kanyang nawawalang anak. Nang malaman na walang mga magulang si Jin at umasa lamang siya sa kanyang lolo, lalong sumakit ang puso ni Akami para sa kanya. Noong araw na iyon, casual na pinag-uusapan ng isang mag-asawa ang kamakailang serye ng mga pagpatay sa kalye na hindi alam ang papalapit na lalaki. Samantala, habang lumalapit sina Akami at Jin sa paglipas ng panahon, sinimulan niya itong tretuhin na parang sarili niyang anak. Nang gabing iyon, habang pauwi sila mula sa pamimili, biglang lumabas ang isang mahabang dila na tumusok sa tiyan ni Akami. Tatawag na sana si Akami ng pulis, ngunit agad na nasira ang kanyang telepono at kaya lang niyang udyukan si Jin na tumakas. Gayunpaman, si Jin hindi na handang maranasan ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay at diretsyong tinusok ng lalaki ang dibdib ni Jin at siya pala ang pumatay sa lolo nito. Pagkatapos ay itinabi ng lalaki si Jin at sinubukang patayin ito, pero sakto namang itinulak ni Akami ang lalaki at sa galit sa kanya gumanti ang lalaki at inatake si Akami. Sa isang sigaw, dahan-daang bumagsak si Akami sa lupa. Pinagmasdan ni Jin ang dugo ni Akami na nagkalat sa hangin at isang surge of power ang tila nagising sa loob niya. Samantala, habang ang lalaki ay patuloy na lumalawak at pagkatapos ay naging isang butiki. Puno ng galit, tinitigan ni Jin ang halimaw na nilalang sa ibaba at biglang may isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan.
Itinulak ni Jin ang sarili pasulong sa hindi maisip na bilis at sa isang hampas lang ay napatay na agad ang butiki. Kinaumagahan nagising si Jin na nasa ospital at ibinalik na ng mga pulis sa kanya ang mga gamit ng kanyang lolo. Nadama ni Jin ang hindi kapani-paniwalang mapalad na nakaligtas si Akami. Bagamat pumangit siya niyakap ng dalawa ang isa't isa habang tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Sa isang madilim na pasilidad sa pagsasaliksik sa ilalim ng lupa biglang nagising ang isang natutulog na manlalaro. Nakapagtataka ang kanyang anyo ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay Jin. Gayunpaman dahil sa kawalan ng isang bagay na mahalaga ang manlalaro na ito ay maaari lamang tawaging isang defector na produkto. Ito ang resulta ng 5 taong pananaliksik na isinagawa ni Mitsukay ang presidente ng Amagi Corporation at DR Tanaka. Lumipas ang mga taon at si Jin ay tumanda na. Si Akami ay nagbitiw sa dati niyang trabaho at ang dalawa ay naninirahan na ngayon sa mga slum na umaasa sa isa't isa para mabuhay. Isang araw nagkataon na nakatagpo ni Jin ang kanyang kasama sa pagkabata si Konoha. Agad na bumalik si Konoha upang ipaalam sa kanyang kuya na si Kuga ang tungkol sa balita bilang panganay na anak ng pamilya Amagi. Si Kuga ay kumikinang na parang nagniningning na bituin na nakakakuha ng atensyon mula sa buong paligid. Nanatiling hindi natitinag ang kanyang sense of justice nang marinig niya ang tungkol kay Jin, tuwang-tuwa siya. Gayunpaman may mahahalagang bagay si Kuga na dapat asikasuhin sa ngayon. May nagsindi ng apoy sa buong lugar kamakailan at hinahanap ni Kuga ang arsonist at ang lokasyon ng arsonist ay sa wakas ay nabunyag at ang salarin ay hindi tao. Samantala naamoy ni Jin ang hindi pangkaraniwang amoy at sinundan ito sa pinangyarihan ng sunog. Sa sandaling iyon ang arsonist ay sumabog sa dingding at tinanong niya si Jin, nagtataka kung bakit magkatulad ang kanilang mga amoy. Kasabay nito dumating si Kuga sa pinangyarihan at nasaksihan si Jin na lumalabas mula sa mga guho. Ang dalawang nakalok na mata parehong nagulat sa hindi inaasahang pagtatagpo na tuklasan nila ang ilang mga nakulong na indibidwal at hinati ang kanilang mga gawain. Pinangasiwaan ni Kuga ang rescue operation habang hinanap ni Jin ang daanan ng halimaw na humihinga ng apoy at biglang tumalon pababa ang halimaw at napasandaw sa dibdib ni Jin. Gayunpaman muling nagising ang mahiwagang kapangyarihan sa loob ni Jin. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Jin na nabasag ang braso ng halimaw, ngunit hanggat may apoy maaaring muling buuin ang katawan ng nilalang. Ang halimaw ay patuloy na sumisipsip ng apoy upang maibalik ang katawan nito. Ayaw nang mag-aksaya pa ng panahon ni Jin, tinusok niya ang puso ng nilalang ng isang tiyak na suntok. Natapos ang labanan at nagsimulang gumuho ang lupa at sa pagkakataong iyon bumilis ang tibok ng puso ni Jin, pagkatapos ay nawalan siya ng malay, mabilis siyang isinugod sa ospital. Doon natuklasan ni Mitsukay ang chairman ng grupong Amagi ang pattern sa kanyang kamay. Lumalabas na si Jin ang tunay na anyo ng player na matagal na nilang hinahanap, isang entity na kilala bilang Zetman. Nang magising si Jin, natuklasan niya ang isang halimaw na lumalamon kay Akami na siyang clone pala ni Jin. Agad na bomb-alot ang galit sa isip ni Jin at isang nakakatakot na kapangyarihan ang bomb-alot sa kanyang katawan. Binuksan niya ang napakalaking bakal na pinto at dahan-daang lumabas sa observation room upang kumatok sa isang mabilis na naitala na data. Si Jin ay hindi pa ganap na nagbago sa Zetman. Ngunit kahit na ang kapangyarihan sa loob niya ay nalampasan ang lahat ng mga manlalaro. Ang clone ay umabante at sa isang biglaang suntok tinamaan nito si Jin at sa hindi inaasahan naging abnormal ang experimental data, tila walang balak na lumaban si Jin. Ang karagdagang pag-aapoy sa siklab ng clone, walang humpay nitong inatake si Jin. Ngunit nang maghanda ang clone para sa isang panghuling strike, biglang tumalikod si Jin, sa isang suntok lang nabasag niya ang katawan ng clone. Pagkatapos ng labanan, ipinakita ng data na nagsimulang lumala ang cellular tissue ni Jin at kung magpapatuloy ito unti-unting magwawakas ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon sinuntok ni Jin ang tempered glass, handa siyang patayin silang lahat at ipaghiganti si Akami. Maya-maya lang ang boses ni Akami ay nanggaling sa likuran ni Jin at kasabay nito isang alarma ang tumunog mula sa mga makina. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang katawan ni Jin at tila walang solusyon.
Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng isang matandang lalaki mula sa isang selyadong silid sa laboratorio at ang tanging paraan para pigilan ang paglala ng katawan ni Jean ay ang puksahin ang lahat ng mga manlalarong naruroon. Si Zetman ay may likas na instinct na manghuli ng mga manlalaro at kapag nawala ang target nito babalik si Jean sa kanyang anyo ng tao. Gayunpaman ang Akami na nakatayo sa harap ni Jean ay hindi na tao dahil naglalabas siya ng pabango ng isang manlalaro. Sa sandaling iyon biglang binaril at pinatay ng isang lalaki si Akami kasama ang pagkamatay ni Akami. Bumalik sa normal ang data ng katawan ni Jean, ang nasa sealed room pala ay ang namatay na lolo ni Jean na si Goro. Nang magising si Jean nakita niyang nakakulong siya. Dinala ni Mitsukay si Jean sa isang underground basement, ang mismong lugar kung saan nilikha ang mga halimaw kay Jean. Pagkatapos ay ipinahayag ni Mitsukay ang kanyang tunay na layunin na patayin ang lahat ng mga manlalaro. Sa kasalukuyan ng mga halimaw ay nagkukunwaring mga tao sa gitna ng karamihan at ang Berserk Will device sa kanilang harapan ay maaaring puwersahang ibalik ang mga halimaw sa kanilang orihinal na anyo. Ang pattern sa likod ng kamay ni Jean ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan. Noong araw ang Amagi Cartel upang kumita ng malaking kita nilikha ni Mitsukay ang manlalaro sa pamamagitan ng eksperimento ng tao, ngunit nang maglaon ay pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Upang mabayaran siya at ang lolo ni Jean si Goro ay nilikha si Jean bilang isang paraan upang mahuli ang mga halimaw na ito. Gayunpaman ayaw ni Goro na maging kasangkapan ng pagpatay si Jean kaya tumakas siya kasama niya. Noon lang sinabi sa kanya ni Mitsukay ang isa pang balita, hindi pa talaga namatay si Akami at ang lahat ng mga nakaraang eksena ay ilusyon na nilikha ni Mitsukay. Pinigilan ni Mitsukay si Jean na makita si Akami dahil bilang isang Zetman patuloy siyang hinahabol ng mga manlalaro. Ang pagiging malapit kay Akami ay maglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Upang matiyak ang kaligtasan ni Akami pinayuhan ni Mitsukay si Jean na huwag na siyang makitang muli kahit na malupit ito ang katotohanan. Sa huli pumayag si Jean sa pangungumbinsi ni Mitsukay, ngunit gumawa ng kondisyon na gamutin ang mukha ni Akami at mahanap ang nawawalang anak. Agad na pumayag si Mitsukay sa kanyang mga kondisyon. Samantala dumating ang isang lalaki sa lugar kung saan nilikha ang mga manlalaro. Pinulot ang isang shard ng Berserk Will mula sa lupa at tila may binabalak. 2 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa loob ng 2 taon na ito si Jean ay nagsasanay ayon sa mga tagubilin ni Mitsukay na patuloy na nagbabago patungo sa pinakahuling anyo ng Zetman. Samantala 3 halimaw ang gumagala sa mga lansangan at walang awa na pumapatay ng mga tao at ang eksenang ito ay nasaksihan ng isang dumaan na babae ng nagkataon. Nang makitang tumakas ang dalaga lalo pang nasasabik ang mga halimaw. Maya-maya tumakbo ang dalaga sa kinaroroonan ni Jean at ang lugar na ito ay espesyal na inihanda na lugar ni Mitsukay para kay Jean na napapalibutan ng mga surveillance camera. Pag-uwi ni Jean agad niyang napansin ang dalagang nagtatago sa isang sulok. Nang makitang hindi halimaw si Jean, mabilis na sinabi sa kanya ng dalaga ang tungkol sa pangyayaring ngayon lang niya nasaksihan. Sa isang iglap na pagtanto ni Jean na ang 3 halimaw na nakita ng batang babae ay mga manlalaro na nag-aalala para sa kaligtasan ng batang babae. Nagpasya si Jean na pansamantalang manatili saka siya naghanda ng isang ulam na sinangag. Gayunpaman sa sandaling iyon biglang naamoy ni Jean ang isang mabahong amoy na siyang bango ng mga manlalaro. Agad siyang lumabas upang maghanap at dahil ang dalaga ay natatakot na mag-isa sa bahay sinusundan niya siya. Ngunit kapag labas niya ng bahay ay wala na si Jean. Sa pagkakataong iyon nahanap niya ang nawawala niyang bag sa gitna ng kalsada, ngunit ito pala ay isang bitag na itinakda ng mga halimaw. Ang dalaga ay agad na napasuko ng mga halimaw sa isang kritikal na sandali, ngunit lumitaw si Jean sa kung saan upang pigilan ang batang babae na makita ang mga bagay na hindi dapat. Mabilis na nagpadala si Mitsukay ng isang tao na gumamit ng tranquilizer gun para mawalan siya ng malay. Samantala tumitindi ang labanan sa pagitan ni Jean at ng mga halimaw, ngunit si Jean sa kanyang anyo ng tao ay malinaw na nakikipaglaban sa mga nabagong halimaw sa mga sandaling ito. Maraming bumulwak ang katawan na foam at ang katawan ni Jean ay natutunaw sa isang iglap pagkatapos magtamo ng isang nakamamatay na pinsala.
Ang kapangyarihan ng Zetman sa loob ni Jin ay ganap na na-activate sa puntong ito ang katawan ni Jin ay naging ganap na puti at ito rin ay nakakuha ng atensyon ni Mitsukai. Dahil si Jin ay talagang patuloy na nagbabago, gayunpaman ang halimaw kanina ay hindi pa patay tulad ng paghahanda nito upang makatakas. Ang mga tagapaglinis na dalubhasa sa pag-alis at pagpuksa sa mga manlalaro at natuklasan ito na nagtatrabaho sila para sa isang misteryosong organisasyon. Sa sandaling iyon bumalik si Jin sa kanyang anyo ng tao ngunit biglang lumitaw si Cleaner sa kanyang likuran at sinaksak siya ng kutsilyo at sa sandaling dumating ang misteryosong figure na si Kasumi. Sinabi niya kay Cleaner na kapag pinatay niya si Jin magagalit si boss at kasunod nito ay umalis ang Cleaner sa eksena. Sinabi ni Kasumi na hindi niya sinasadyang maging masama at hinihintay niya lang na lumaki si Jin. Nang magkamalay na ang dalaga mula sa pagkakoma, si Jin ay namula na naghanda ng tanghalian para sa kanya mula sa kanilang pag-uusap nalaman din ni Jin na ang pangalan ng babae ay Hanako. Sa kabilang banda nakasalubong ni Kuga ang isang matandang lalaki na nagngangalang Jero. Sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan ipinahayag ni Jero ang kanyang sarili bilang tagahanga ni Kuga at ipinahayag ang kanyang pagnanais na kumpirmahin kung si Kuga ay may katarungan. Nagpasya siyang subukan si Kuga at inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang video sa telepono na ang kapatid ni Kuga na si Konoha ay inaabuso. Alam ni Kuga na hindi marunong lumangoy si Konoha at lalo siyang nabalisa nang sinabi sa kanya ni Jero na ang isang pagpatay ay mangyayari. Mangyari sa ilang sandali at ang mga biktima ay tatlong tagahanga na sinuportahan si Kuga. Binigyan ni Jero si Kuga ng dalawang pagpipilian, ang iligtas ang kanyang kapatid na si Konoha o ang iligtas ang tatlo hindi kaugnay na estranghero. Gusto rin malaman ni Jero kung aling panig si Kuga na nagsasabing siya ay matuwid ay pipiliin na iligtas ito, ngunit sa huli pinili ni Kuga na pumunta sa panig ni Konoha para malaman na si Konoha ay nagsasanay sa paglangoy kasama ang kanyang coach. Samantala ang tatlong hindi kilalang mga babae ay brutal na pinatay sa kalye at malinaw na si Kuga ay hindi nakapasa sa pagsusulit ni Jero at si Jero ay naghahanda ng pangalawang pagsubok. Para sa kanya kasabay nito si Kasumi ay nagsimulang kumilos na tagpuan niya ang dalawang nakatakas na halimaw kanina at inuudyukan silang patayin si Jin. Lalabas na sana si Jin para bumili ng mga sangkap at nagkataon na nakasalubong niya si Konoha na hinahanap siya at binalaan ni Jin si Konoha na huwag nang bumalik dito dahil natatakot siyang atakihin si Konoha ng isang manlalaro. Gayunpaman hindi naintindihan ni Konoha ang intensyon ni Jin at makagala lang mag-isa sa kalsada habang malungkot na lumuluha. Hindi nagtagal si Konoha at ang kanyang kaklase ay tinutukan ng dalawang halimaw at inagaw ng malaipis na nilalang ang dalawang babae at dinala sa isang abandonadong gusali. Si Konoha ay lihim na nagdial sa kanyang kapatid at ang telepono ni Kuga at humingi ng tulong. Agad na hinanap ni Kuga ang kinaroroonan ni Konoha at mabilis na isinuot ang kanyang bagong nabuong combat suit para sumugod sa pinangyarihan. Ang nilalang ng ipis ay natuwa sa pagpapahirap sa mga tao at ginamit nito ang kanyang mga kuko upang putulin ang leeg ni Konoha na natutuwa habang ang mga ito ay takot na takot ang hitsura at walang magawa. Samantala naramdaman ni Jin ang presensya ng manlalaro at nagmamadaling bumalik sa lugar na kanyang nadaanan at natagpuan lamang ang mga inabandunang sapatos ni Konoha sa lupa. Sinadya niyang iligtas kaagad si Konoha ngunit natagpuan na siya ng halimaw, gayunpaman walang pandagdag sa enerhiya si Jin na kasama niya sa sandaling ito kaya hindi siya mabilis na makapasok sa combat mode. Maaari lamang siyang bugbugin ng halimaw nang unilaterally si Jin ay patuloy na binugbog ng halimaw, ngunit ang kanyang survival instinct ay nag-trigger ng paglabas ng kanyang Zetman powers. Hinawakan ni Jin ang isang tungkod na bakal at tinusok ito sa pamamagitan ng katawan ng nilalang. Pagkatapos ay agad na tumungo sa kinaroroonan ni Konoha at sa sandaling iyon ang pagliligtas kay Konoha ang naging pangunahing prioridad. Gayunpaman nang matagpuan ni Jin si Konoha siya ay nakahiga ng mahina sa lupa dahil sa sobrang dami ng dugo na nawala ay mabilis siyang binuhat ni Jin. Ngunit sa ang sumunod na segundo ang nakatago na nilalang na ipis ay inatake si Jin sa dibdib at nagdulot ng malaking pinsala. Nakakalaban lang si Jin sa nilalang habang tinitiis ang kanyang matinding pinsala ngunit halatang dehado siya.
Samantala dumating si Kuga sa eksena suot ang kanyang combat suit at agad na inalis ang lahat ng halimaw at may ilang beam ng liwanag, sinabi ni Kuga kay Jin na dalhin si Konoha at ang isa pang batang babae sa isang ligtas na lugar. Agad na nagpunta si Kuga upang maghanap ng isa pang halimaw, gayunpaman ang halimaw na ito ay patuloy na nahati sa mga duplicate at napagtanto ni Kuga na siya ay may maliit na pagkakataon para manalo. Paglapit ni Kasumi kay Jin sinipa siya sa lupa, naniniwala si Kasumi na sa tuwing nahaharap si Jin sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay niya ay gigisingan niya ang kanyang Zetman powers at magiging isang Zetman. Ipinasok ni Kasumi ang isang bakal na pako na nilagyan ng fragment ng Berserk Will sa dibdib ni Jin na naging dahilan upang mamilipit si Jin sa sakit. Habang unti-unting sumanib ang pako, ang kanyang katawan ni Jin ay nagsimulang mag-evolve at si Kasumi ay kalmadong pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Biglang ang katawan ni Jin ay nagsimulang mag-transform sa isang pulang anyo na naging sanhi ng mga nakapalibot na gusali sa ilalim ng kanyang napakalawak na aura. Si Kasumi ay tahimik na nakatayo sa tuktok ng isang mataas na gusali, saksi sa kapanganakan ni Zetman. Nakaramdam ng lakas si Jin at agad na sinundan ang nilalang na ipis na nasugatan at madali itong napatay sa isang suntok, gayunpaman muling lumitaw si Kasumi sa kanyang harapan. Tinanong ni Jin si Kasumi tungkol sa kanyang tunay na intensyon at agad na gustong gamitin ang galit na galit para ilantad ang totoo. Ngunit iba si Kasumi sa mga naunang halimaw, mayroon siyang espesyal na konstitusyon bilang isang manlalaro. Hindi man lang naapektuhan ng galit na galit at naglunsad ng pag-atake si Jin laban sa kanya, ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ito ni Kasumi. Samantala nakikipaglaban pa rin si Kuga sa halimaw, ngunit maliwanag na si Kuga ay walang kalaban-laban para sa mga nagbagong nilalang at sa sandaling iyon ang halimaw ay agad na nahati sa ilang mga clone. Ang halimaw na ito ay may kakayahang ilipat ang kanyang diwa sa kanyang mga clone, kaya kung ang mga clone na ito ay hindi papatayin, lahat ang halimaw ay magpapatuloy mag-multiply. Bagamat kapangyarihan ni Jin na dagdagan ng husto ang kanyang pulang anyo, ay malinaw na hindi pa siya ganap na nakakaangkop sa bagong natagpo ang lakas na ito at naging matamlay ang kanyang mga galaw. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at sinaksak ang katawan ni Jin at naging sanhi ng pagkabasag ng mga bakal sa kanyang dibdib ang kanyang katawan. Bumalik sa puting anyo sa pagharap sa biglaang pag-atake ng halimaw, halos hindi maipagtanggol ni Jin ang kanyang sarili, ngunit mabilis na hinawakan ni Kuga ang halimaw mula sa likuran. Nang makita ito, agad na hinawakan ni Jin ang espada ni Kuga at inihampas ito sa halimaw sa pinagsamang pagsisikap ng dalawa. Nagtagumpay sila at sa wakas ang krisis, habang nawala ang manlalaro bumalik si Jin sa kanyang anyo ng tao. Sa pagkakataong iyon pagod na pagod si Jin, niyakap ni Kuga ang kanyang kaibigan na ilang taon na niyang hindi nakikita at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinauwi ni Kuga si Jin, ngunit natuklasan nila na puno ng buhangin ang kwarto ni Jin at agad namang natauhan si Jin na ang isang manlalaro ay sumalakay sa kanyang tahanan. Dali-dali niyang hinanap si Hanako, ngunit sa kabutihang palad siya ay nahimatay lamang at hindi inaasahan ni Mitsuki na malalaman ni Kuga ang tungkol sa pagkakaroon ng mga manlalaro sa ganitong paraan. Bilang isang resulta, inihayag ni Mitsuki ang lahat sa kanyang apo, kabilang ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ni Jin. Sa kabilang banda, nagtagal si Jin at Hanako na magkasama at mabilis na naging mag-asawa. Sinabi ni Jin kay Hanako na umuwi muna dahil may iba pa siyang dapat asikasuhin at kalaunan magkasamang dumating sina Jin at Kuga sa research lab ni Mitsuki. Doon isiniwalat ni Mitsuki ang buong katotohanan sa kanila na siya at ang lolo ni Jin na si Koro ay isang beses na nakipagtulungan sa pagbuo ng isang ganap na naiibang uri ng artificial na tao na tinatawag na Nat. Ngunit nagkaroon ng pagkakamali sa proseso ng pag-unlad na binago ang N sa Z na nagbunga ng Zetman, pagkatapos nagpasya si Mitsuki na gamitin ang Zetman bilang pinakahuling armas upang maalis ang mga manlalaro. Gayunpaman ang lolo ni Jin na si Koro ay hindi patay at ang balitang ito ay nabigla sa kaibuturan ni Jin. Dahil nakita niya ang kanyang lolo na nasawi saksi ng kanyang sariling mga mata, si Mitsuki na walang balak na itago ang katotohanan.
Pagkatapos ay hiniling kay Jin na personal na makilala ang kasalukuyang Koro at ngayon ay nabawasan lamang at sa ulo at kapag si Mitsuki ay natagpuan ang katawan ni Koro ang kanyang utak ay hindi namatay kaya ibinalik siya ni Mitsuki. Nahaharap sa isang lolo na nabubuhay sa gayong paghihirap ngunit sa huli ay pinili ni Jin na wakasan ang buhay ng kanyang lolo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga huling salitang binitawan ng kanyang lolo ay nagtatanong kung siya ay kumakain ng mabuti sa parehong oras. Ang kanyang ibinunyag kay Jin ay ang paraan upang makamit ang pinakahuling anyo ng Zetman na siyang pulang bato na kwintas na palaging isinusuot ni Jin sa kanyang dibdib, gayunpaman ang kasalukuyang kinaroroonan ng kwintas ay nasa mga kamay ni Konoha. Gayunpaman sa sandaling ito si Kasumi din ay nalaman ang balitang ito at agad na inagaw ang kwintas mula sa mga kamay ni Konoha. Sa madaling araw kontrolado ni Kasumi ang buong istasyon ng telebisyon at ibinunyag sa mga tao ang pagkakaroon at pinagmulan ng mga manlalaro at nanawagan din siya sa lahat ng mga manlalaro na mag-udyok ng kaguluhan na nagresulta sa lungsod na agad na nawasak ng mga manlalaro. Samantala pumunta agad si Jin sa mga lansangan upang tugisin ang mga manlalaro habang matagumpay niyang nailigtas ang ilang mga tao na pagtanto rin siya ng mga tao bilang isang halimaw sa panahon ng pagkawala ni Jin. Si Hanako na nasa bahay ay nahuli rin ng mga manlalaro at hindi pinayagan ni Jin si Kasumi na magpatuloy kaya agad siyang nakarating sa kinaroroonan ni Kasumi. Gayunpaman si Kasumi ay nanatiling ganap na kalmado, alam niyang si Jin lang sa kanyang puting anyo ang hindi makakapareha sa kanya. Hindi nagtagal si Kasumi ay nasugatan ng husto at si Jin pagkatapos ay hinugot ang bakal na pako. Mula sa kwintas ni Jin ay naghanda at tumusok ito sa kanyang dibdib at sa sandaling iyon dumating si Kuge sa tamang oras gayunpaman ang ama ni Kuge na si Shizo na hinimok ng mga interes ng kanyang pamilya ay nakakagulat na hiniling na patayin ni Kuge si Jin. Alam ni Kuge ang kasamaan ng kanyang ama at hindi niya mapapatawad ang kanyang ama sa kanyang ginawa agad na tinutok ni Kuge ang kanyang baril kay Shizo nang makitang nalantad ang sitwasyon agad na inutusan ni Shizo ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Kuge nang walang anumang pagsasaalang-alang sa kanilang relasyon ng mag-ama na nasaksihan ito at hindi na nagdalawang isip si Kuge at binaril ang kanyang ama sa ulo. Gayunpaman ang kanyang ina sa pagtatangkang iligtas si Shizo ay nagdusa din at malubha na sugatan. Agad na ibinaling ni Kuge ang kanyang atensyon kay Kasumi nang makita ito agad na inutusan ni Kasumi ang lahat ng mga manlalaro na naruroon na ipakita ang kanilang tunay na anyo at ang buong venue ay nagulo sa isang iglap at inihagis ni Kasumi ang bakal na pako sa harap ni Jin. Binigyan siya ng pagpipilian upang maging ang ultimate form ni Zetman o hindi ayaw ni Kuge na ipasok ni Jin ang bakal na pako sa kanyang katawan dahil baka mawalan siya ng malay bilang tao. Samantala ipinagapos ni Kasumi si Hanako sa pinangyarihan ng makitang bihag ang kanyang pinakamamahal na babae hindi na nagdalawang isip pa si Jin at tutusukan na sana ang bakal na pako sa kanyang sariling dibdib. Sa sandaling iyon si Jin ay ganap na nag-evolve sa pinakahuling anyo ni Zetman sa ilalim ng impluensya ng kanyang berserk will, lahat ng mga nakatagong manlalaro na naruroon ay nataranta. Gayunpaman hindi alam ni Jin na ang kanyang babaeng mahal ay isa ring manlalaro, si Hanako na natakot at nagsimulang sirain ang lahat sa paligid niya at lahat ng nahawakan niya ay agad na naging buhangin. Sinadya ni Jin na gisingin ang kamalayan ni Hanako ngunit si Kuge nadala ng kanyang sense of justice at direktang pinutol sa kalahati. Si Hanako gamit ang kanyang espada na saksihan ang eksenang ito napasigaw lang si Jin sa kalungkutan sa sandaling iyon. Naglunsad ng pag-atake si Kuge patungo kay Kasumi ngunit malinaw na hindi kalaban ni Kuge si Kasumi at sa ilang galaw lang si Kuge ay nasugatan ito ng husto. Gumawa si Jin ng sarili niyang desisyon sa puntong ito agad niyang kinuha ang talim ng espada ni Kuge nakita si Jin na ngayon ay ganap na sa kanyang evolved form. Sinabi ni Kasumi na natupad ang kanyang nais at sulit na mamatay dahil sa huli ay sinuntok ni Jin ang kanyang dibdib na nagwakas sa buhay ni Kasumi. 3 taon na mabilis na lumipas ang mga pangyayari na nangyari noong gabing iyon 3 taon na ang nakakaraan ay unti-unting nawala sa alaala ng mga tao. Gayunpaman ang mga manlalarong nakatago sa pinakamalalim na sulok ng lipunan ng tao ay patuloy na nananakit ng mga inosenteng buhay.
Si Kuge tulad ng dati ay nanghuhuli ng mga manlalaro sa ngalan ng kanyang sariling hustisya, samantala may ibang tao na nagkukubli sa dilim at walang humpay na nangangaso ng mga manlalaro, walang pumupuri sa kanya at walang nakapansin sa kanya kahit na ang taong iyon ay patuloy na pumili na lumaban, upang mamuhay sa kadiliman para sa kapakanan ng liwanag at ang pangalan ng lalaki ito ay Zetman.